So ito ha, shout out sa mga may gustong planong lumayas, please lang. Delikado po ang mga bagay na ito. Yung sa akin lang, pakiusap, yung nangyari sa akin, iba sa nangyari sa inyo. Hindi ko siya ma-explain ngayon kasi for all the God's glory po ang nangyaring yun. Hindi ko alam kung paano, basta ang alam ko ay ginabayan ako ng Panginoon nang walang nangyari sa akin. Kung naniniwala kayo sa miracle, yun. No? Kasi ang miracle ng God hindi mo maipaliwanag. Basta ang akin lang, meron akong tiwala sa Kanya na Lord, iligtas mo ako, i-guide mo ako sa aking gagawin. So please lang sa mga may planong lumayas, huwag basta-basta. Mag-isip muna, magtanong kung ano ang mas mabuting gawin, magtanong sa embassy, magtanong sa OWA, or kung saan mang na makakapulot kayo ng importanteng impormasyon at gagawin nyo, please lang. No? Kung ayaw nyo yung nangyari sa kasamahan ko, na makulong ng 6 na buwan, no? Paano nyo sasabihin sa family nyo na makukulong kayo ng 6 na buwan? No? Lumayas silang dalawa. Nagpunta sila doon sa embassy. So nagpunta na sila sana doon sa embassy. Pero ang nangyari, Diyos ko Lord, naunahan pa sila ng amo ko. So ano ang nangyari? Tumawag sa akin yung Pilipina na ganoon nga ang nangyari. So nagtanong ako, so paano na ngayon yan? Kasi ganyan yung nangyari. Pinagbintangan na kayo, na nagnakaw o gumawa ng mga ganitong bagay. So ano na ang mangyayari sa inyo? Alam nyo ba kung anong nangyari sa kanila? 6 na buwan silang makukulong at tsaka palaman sila i-deport sa Pilipinas. Sobrang nang lumo ako nun guys, kasi sabi ko sa sarili ko nga, Lord, magandang araw mga kabistak, narito na naman ang inyong auntie na bistak na nandito sa Middle East country. So, another day, another vlog, another maoy, another hilak, another kwento na naman ni auntie sa buhay niya sa Kuwait at yung nandito na ako sa Al Ain. So guys, pasensya na po kayo kung medyo matagal-tagal na hindi ako nakagawa ng video. Kasi for this month is hindi ko talaga kayang kontrolin yung emotion ko. Kasi nga this month, and nung last September 19, is yun yung pagkawala ng nanay ko. Bali, 3rd anniversary death na ng nanay ko. So for now, hindi ko muna siya ikukwento kung ano yung nangyari ko or ano yung nangyari, kung bakit nawala si nanay, bakit hindi ako nakauwi, at yung mga bagay na yun. Kasi guys, mahabang kwento rin yun guys. So guys, sa part 8, pinag-usapan or naikwento ko doon yung pag-uwi ko na nakabihis na ako at pinalinis pa rin ako ng amo ko. 2 oras or 3 hours na lang yung natitira para pumunta ng airport, pero wala siyang awa na pinag-utusan pa ako. Okay, kasi amo ka pero respetuhin mo naman yung tao na last day na nga, aalis na, nakabihis na, nakaimpake na, pero pinaglinis mo pa ng kwarto, pinaglinis mo pa ng kusina, pinag-utos-utusan mo pa. Alam mo yun guys, ang hirap-hirap. At sinabi ko na lang sa sarili ko, yumuko na lang ako, napatulo na lang yung luha ko, at sinabi sa sarili ko na hindi na talaga ako babalik sa bahay na yon. Yung amo ko guys is mabait, may side siyang mabait at may side naman siyang demonyo. So hindi natin talaga, alam mo yun, yung ugali nila is iba-iba talaga guys. Kasi kahit magsabi ka ng totoo, magiging masama sila sa'yo. Kung hindi ka nang magsabi ng totoo, maging mabait sila sa'yo, hindi mo maintindihan. So, sa mga may balak mag-abroad, talagang tibayan nyo ang loob nyo guys. No, buuhin nyo yung desisyon nyo na kahit anong mangyari dito sa abroad ay ipagpapatuloy nyo. Pero, yung kaya nyo, yung hindi yung tatapusin yung 2 taon na hindi nyo kakayanin, hindi nyo kaya, hindi kayo komportable, wag ganon. Okay? Talagang diskartehan nyo, magiging wais kayo guys, maging sa amo nyo or sa agency nyo. Kasi diba sinasabi ko sa inyo na hindi lahat ng agency, hindi lahat ng secretary ay mabait. Alam nyo yon sa mga nagsubaybay sa akin kung ano yung karanasan ko bilang katulong or kadama dito sa bansang Silangan. So guys, at ito pa, hindi ko pala naikwento sa part 7 or part 6 na nung nakakita na akong amo, no, nung may amo na ako na galing doon sa isa kong kaibigan at nasa isang bahay kami, magkaiba lang kami ng amo. Yung palang natira na 2 kong kaibigan na nangangamuhan or kadama doon sa pinakaunang amo ko ay nandoon sila sa mama ng pinakaunang amo ko. Diba na-remember nyo na pumupunta ako doon pag wala akong trabaho dito sa amo ko. So pinapapunta niya ako doon, pinapalinis, pinapatulong doon sa mga kadama doon sa kwarto ng kanyang sister, doon sa kwarto ng kanyang mama, pati na sa mga pinagluluto nila ng mga pagkain. So yun nga, wala silang cellphone guys, di ba? Sabi ko na tinatawagan lang nila, gumagawa silang ng paraan para magkaroon ng cellphone. Tapos napaka-stricto nga naman kasi nga hindi sila pinapayagan kahit 1 taon na sila sa bahay na iyon. Guys, naalala nyo na lumayas ako, di ba? Ang ginawa din pala nila, kasi hindi na nga daw, yung paglayas ko pala, ito. Yung paglayas ko ay naging sanhi ng pag-init ng ulo ng amo ko. Siguro, sinabihan niya yung nanay niya na ganito yung nangyari sa kadama ko. Tapos, yung kapatid niya at yung mama niya ay doon na pala mas nagbago, mas naging strikta, mas naging masama yung ugali sa 2 Pinay na yon. Kahit na 1 taon na sila guys, ay masama pa rin yung kanilang pag-iisip sa 2 Pinay na yon. So, naisip ng 2 Pinay na yun na,
umalis kasi nga lumala na nga yung sitwasyon mula nang umalis ako. Siguro sa isip nila baka gagawin ito ng dalawang katulong na to. So ang nangyari guys, naikwento na lamang ito ng isa doon sa dalawa na kaibigan ko na kinuntak ako na ganito ang kanilang nangyari. So silang dalawa napag-usapan nila na umalis or lumayas sa bahay ng kanilang amo, which is yung mama at kapatid ng amo ko. Sila kasi guys sa isang taon na. While ako naman is meron pa akong 3 or 1 buwan from 3 months warranty na pwede pang umuwi or magpapalit ng amo. So sila hindi na sa pwedeng bumalik sa kanilang mga agency dahil kung babalik sila at 1 taon na, mas lalong lalala, mas lalong magagalit sila sa sitwasyon. Which is, depende naman yan kung paano nila sasabihin yung kanilang sitwasyon at bakit naman kasi pinatagal nila na alam naman pala nilang hindi or pinagbabawal ang phone, which is very important. Bakit sila nagtagal doon ng 1 taon kung ayaw din naman nila ng ganoon. So ang nangyari guys, eto na nga, lumayas silang dalawa. Nagpunta sila doon sa embassy. So nagpunta na sila sana doon sa embassy. Pero ang nangyari, Diyos ko Lord, naunahan pa sila ng amo ko. Kasi yung amo kong babae, mas active yun sa isa niyang kapatid kaysa at sa mama niya. So siguro, nakita or nalaman na ng kapatid niya at yung mama niya na wala na yung mga katulong nila doon na Pilipina. Tinawagan yung amo ko at mauna na kayo sa embassy, baka papunta sila doon. So yun na nga guys, naunahan ng amo ko ang dalawa kong kaibigan na Pilipina. So alam nyo naman guys, pag ang amo or yung isang Araba ang nauna na pumunta sa embassy o sa pulis, okay, lahat sasabihin nila ang mga kasinungalingan, which is pinaniniwalaan ng mga pulis nasa side nila or yung mga Araba pinaniniwalaan nila kaysa sa mga Pilipino. Kasi nga guys, naunahan ng amo ko yung dalawa kong kaibigan na Pinay. So ano ang nangyari? Tumawag sa akin yung Pilipina na ganoon nga ang nangyari. So nagtanong ako, so paano na ngayon yan? Kasi ganyan yung nangyari, pinagbintangan na kayo, na nagnakaw o gumawa ng mga ganitong bagay. So ano na ang mangyayari sa inyo? Alam nyo ba kung anong nangyari sa kanila? 6 na buwan silang makukulong at tsaka palaman sila i-deport sa Pilipinas. Sobrang nang lumo ako nun guys. Kasi sabi ko sa sarili ko nga, Lord, sinave mo ako sa aking paglayas. Pero bakit at ano ang nangyari sa dalawa kong kaibigan? Bakit ganun yung nangyari? Guys, hindi dapat natin tanungin si God sa mga bagay na to. Kasi ang lahat ng mga nangyayari ay may purpose si God. Siguro, hindi lang nila naplano ng maayos, hindi lang nila napag-isipan ng maayos kung ano yung kahihinatnan nila at hindi rin naman nila alam. Pero dapat sana'y hindi na lang sila nag-embassy. Or hindi ko ba alam kung ano ang dapat gawin nung time na yun nila. Kasi nga, may isa akong kakilala sa Kuwait na sabi niya, huwag ka na nga bumalik sa agency, dito ka na lang sa akin. Yung sa labas ba, kasi maaayos din naman yung papers, meron ding paraan. At okay din naman yung babalik ka sa embassy, kaso nga lang, naunahan ka ng amo mo at napagbintangan ka na doon, lahat na nakarecord, nakapagsalaysay na siya kung ano yung nangyari. So possible talaga na makukulong ka. So yun nga guys, nakulong sila ng 6 na buwan. Gusto pa nga sana niya akong bumisita doon. Hindi ko na nagawang bumisita guys kasi nga lawyer yung amo ko. Naranasan din pala ng amo ko, hindi lang niya sinabi sa akin, nalaman ko sa iba na nilayasan din siya ng Pilipina kasi nga may ugali yung amo ko. Yung kumbaga, hindi mo siya maintindihan pero dapat mong intindihin kasi nga nandyan ka sa bahay na yan dahil magtatrabaho ka. Kasi nga, kinuha mo yung kontrata na yan. Magtatrabaho ka para sa pamilya mo. So, lahat talaga ng adjustment is more on you. Hindi sila para sa'yo. Yung parang ganun ba, ikaw talaga yung mag-a-adjust kasi ikaw yung pumunta at gustong magtrabaho sa trabaho na yan at sa bahay na yan. Regardless sa mga ugali, regardless sa kung anong gagawin nila, basta kaya mo, hindi ka nila sinaktan, hindi ka nila, pinapakain ka nila, may pahinga ka, may tulog ka, ox na yon, ox na yon. Wag lang yung sasaktan ka at hindi ka pinapakain. So ito ha, shout out sa mga may gustong planong lumayas, please lang. Delikado po ang mga bagay na ito. Yung sa akin lang, pakiusap, yung nangyari sa akin, iba sa nangyari sa inyo. Hindi ko siya ma-explain ngayon kasi for all the God's glory po ang nangyaring yun. Hindi ko alam kung paano, basta ang alam ko ay ginabayan ako ng Panginoon nang walang nangyari sa akin. Kung naniniwala kayo sa miracle, yun. No? Kasi ang miracle ng God hindi mo maipaliwanag. Basta ang akin lang, meron akong tiwala sa Kanya na Lord, iligtas mo ako, i-guide mo ako sa aking gagawin. So please lang sa mga may planong lumayas, wag basta-basta. Mag-isip muna, magtanong kung ano ang mas mabuting gawin, magtanong sa embassy, magtanong sa OWA or kung saan mang na makakapulot kayo ng importanteng impormasyon at gagawin nyo, please lang. No? Kung ayaw nyo yung nangyari sa kasamahan ko na makulong ng 6 na buwan, paano niyo sasabihin sa family nyo na makukulong kayo ng 6 na buwan? No? Sabi niya, bilhan mo naman kami, dalhan mo kami ng mga personal needs namin. Paano? Hindi ko kayang gawin yon kasi hindi ko kaya rin magsinungaling sa amo kasi wala nga akong day off nung panahon na yon. Makakalabas lang ako pag pumunta sila sa bakala, sa mall. Pero yung sarili ko na aalis na ganyan,
Wala guys, nakakaalis lang ako ng 2 beses na mag-isa, kasama din yung isa kong kaibigan na sa mismong bahay ko din nakatira. Yun lang kasi nga nandun siya, pero yung ako lang, hindi guys, ang hirap talaga. Ang akin lang is, si God talaga naggabay sa akin. So, naalala ko tuloy, hindi talaga madali. Kaya, pag-isipan nyo, mag-pray po kayo, wag basta-basta gumawa ng desisyon na hindi talaga, hindi mabuti yung resulta. Yun lang po. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pag-view ng videos ko, pag-share. Maraming salamat kasi isa po itong malaking aral para po sa mga gustong mag-abroad, yung mga nasa abroad at yung mga nasa sitwasyon na ito. So naway gabayan kayo ng Panginoon, mag-pray po lagi, ingat po lagi, and God bless you po. See you po in my next video. Bye!